Going back lang sa influence ng mom natin sa decisions natin in life in general. Yun yung mga adult decisions na kailangan natin make, like choosing the right partner for you. Relationship. Parang does it matter for you pa ba na if let's say hindi siya gusto ng mom mo, na napasok na ba kayo sa ganung circumstance? Sa hindi ko masabi. Kasi ever since naman, di ko kasi pinapakilala kung sino yung girlfriend ko kay mama. Never. Nalalaman Nalalaman niya lang, may tinedate ako, ganyan, nakakarating sa kanya. Pero she never questioned my choices. And then, that's one thing I'm Good for you. very... Pero alam niya naman na nai-inlove ka na. Oo naman. Nararamdaman niya pag di na ako nakapag-reach out sa kanya. Especially lalaki ka, Chinese di ba? Parang syempre mag-i-expect talaga yun. Sobra naman. Ikaw, Nate. Sa akin naman, hindi, dumating ako sa point na gano'n eh. Na, pakilala? Ayaw Ayaw niya talaga? Ayaw niyo talaga. Ayaw talaga. Oo, kasi parang, ewan ko pero, ewan ko kung mataas yung standards niyo, ganun lang talaga siya, ayaw niya talaga. Kasi di ba, moms knows best talaga. Ewan ko, Parang yun yung concept. ganun yung concept niya. Ha? Only shine ka kasi din. Oo. Piling-pili, ganun. Pero tingin mo ba, like parang, di ba merong scenario din na parang ayaw ka lang talaga nilang mapunta sa iba, no? Parang may ganun eh. May ganun talaga. May ganun din. Or, Kailangan mo tumigas ulo. Ganun talaga. Anong dating sa'yo? Parang, pero sa ganung circumstance, ano ang dating ng reaction nila sa ganung bagay na parang yung problema is nasa sa taste mo or sa choice mo or sadyang hindi lang talaga sila mag-align ng girlfriend? hindi sa girlfriend. I mean, hindi sa, Parang hindi na sila confident sa choices mo? hindi naman sa, Or yung girlfriend mo talaga So, is meron parang din. hirap talaga mahalin. Parang gano'n. Mahirap magustuhan ng isang parent. hindi, meron kasi siyang parang specific na dapat ganito. Alam mo yun? Kumbaga, may checklist na siya. Ha? May checklist na siya sa mga gusto niyang Hindi yung specific na tao, di ba? May parang, Characteristics pa. characteristic na parang, dapat ganito. Kasi ganito ah. Totoo. Parang you deserve best. Parang, Oh, so kung... Pero para sa akin kasi, hindi naman alam ng nanay mo kung ano yung best talaga para sa pagdating sa relationship. Oh, hindi ka sure. Hindi, totoo naman. Hindi nga. Pero kasi kung ikaw as a boyfriend and as a son, dapat ikaw yung gumagawa ng bridge. Kasi minsan miscommunication or kasi strangers sila sa isa't isa. It's not really easy to say na, di niya gusto, not until sila Nakilala mismo niya. magkakilala at mag-usap, diba? Because I remember one friend of mine told me na naginip siya about the mother of her boyfriend. Tapos parang natatakot siya actually kausapin. It's up for the guy to make a move, 'di ba? Para mas makilala at maging mas maayos yung relationship. Komportable. Kasi kung walang magiging communication sa dalawa, walang mangyayari din. At chances are baka mas lumala pa yung ano nila. 'Di ba? Yung pagkakaunawaan. Saka dapat ikaw as a son, hindi ka magagalit sa nanay mo kung gano'n siya. Kasi feeling ko doon nagsisimula ko yung yung conflict ng dalawa eh. Sasabihin ng nanay mo, dahil dyan sa bago ka na, sumagali mo, sumasagot ka na, di mo na ako sinusunod. Di ba? Oo. So kaya kailangan kalma ka lang. Kalma ka lang. Oo, hindi, totoo. Parang sa akin napunta yung usapan na to.
Hindi, para sa Bakit parang Kasi your story might be also the story of other viewers, listeners, 'di ba? So, yun. May point naman. Ako, nagustuhan lang ng mama ko yung isang girlfriend ko lang naman pinakilala ko sa mama ko. Tapos medyo long term. So parang nagkagustuhan din talaga sila. Actually kasi wala. Nag-expect na nga yung mama ko siguro eh. Pero sorry. I have that kind of scenario then. I was really young back then. May girlfriend ako long distance relationship. Nasa province ako, Bicol. Tapos yung girl is nasa Manila. Unknowingly, she surprised me na bumisita sa Bicol. So, I've got no opportunity na i-hide pa sila. So, pinakilala ko na. Ito, si Ano nangyari? girlfriend ko nga pala. So, Nung ano? tumatang sa kanya yung girlfriend ko back then. Okay sa kanya. Tumatak sa kanya, okay na okay. Gustong-gusto niya nga talaga. Tapos, yun, from that time on, talagang pinupush niya talaga ako na, kamusta na kayo? Kamusta na kayo? Di niya alam, wala na pala kami. Diba? So, until this time, kamusta pa rin si ganyan. Kinakamusta niya pa rin. Baka siya talaga yung gusto para sa'yo, pre. Or siya lang siguro yung pinakilala mo sa kanya. Yun. Hindi kasi kapag So, din, factor din yan. lalo na kung long-term relationship yun, tapos nakilala na talaga nila. Nag-iingat ba kayo na magpakilala ng girlfriend sa mama niya? Ako, Hindi. Ako talaga Or isa if dito. Did you ever doubt? para sa akin, nag-iingat ako. Nag-iingat akong pakilala kay mama. Pero syempre, gusto ko muna kasing tansyahin both sides. Ako nag-iingat ko sa mama ko kasi sobrang friendly yung mama ko eh. Ikaw na Kasi parang tanggap lang ng tanggap, alam mo yun. Sige lang. Yung last nga na girlfriend ko, yung parang hindi kami nag-usap ng ilang taon na talaga. Tapos nung naging okay na kami, paano nagkwento niya sa akin, alam mo minsan binibisita ko ni mama mo, pero sila din nagsabi sa akin na cut ties with you, parang gano'n, na dapat iwas na lang para wala lang gulo. Tapos malalaman ko after ilang years na parang, ano bumibisita sila sa inyo? Yeah, okay kami ng mama mo. Ikaw lang yung hindi nakakaalam. Pero sabi ko, weird. Sa akin naman, parang hindi yung nag-iingat na word eh. Parang more of disappointment. Ayaw mo silang ma-disappoint. Yung parents. Kasi baka hindi nila gusto. Ha? Baka hindi niya gusto kaya Na nag-iingat ka or natatakot ka baka disappointed sila. parang ganun, di ba? Kasi nga, nasa isip ko na parang, okay, may standard kayo. Tapos, Hindi yun. hindi yun pala yung ano mo. Ano yung pinaka-standard ng mama mo? Hindi natin to na plano, pero parang interesting to. Ano tingin mo yung pinaka number one nila na qualifier? Hindi, syempre, yung number one na standard ng mga parents talaga, syempre, yung parang, dapat gusto ko yung pares sa tatay mo, pares sa nanay mo, alam mo yun? So sa'yo, parang ganun yung nag-apply. Feeling ko. Ikaw, sa'yo. Yung parang pinaka-qualifier ng mama mo. Yung parang okay na nawala. Wala. Hindi, parang okay na wala. Anak, parang wala yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, basta may ganito lang. Kasi talaga palagi. Ikaw talaga. Ay, parang ito gusto ko, wala kang magagawa. So, parang gano'n. usawa na lang sila ng no? Talaga. Sa'yo. Actually, walang pumapasok sa utak ko. Siguro, basta mabait lang. Tsaka mahal ako. Gusto mo yun? Kasi gusto ng nanay ko, parang ang hirap mo kasing mahirap kang bata eh. Mahirap ka paalagaan, so parang sana Baka kailangan nakatulong ng hinahanap ata ng nanay mo, katulong. yung mas mapagtimpi pa kaysa sa akin kasi sawa na ako sa'yo. Yung papalit pala na no? Yung kayang wag ka nang ibalik sa akin. Baka second mama kaya. Pinamigay. So yun na, the other way around naman. Pag let's say, papipiliin ka ng JF mo, Red flag sa akin pag ginanon ako ng girlfriend. na parang Na parang, pagpipiliin. okay yan. Oo. Magiging nanay ka rin eventually. Totoo. Ako din. Sobrang off yun. Pero meron kasing meron yung hindi naman seryoso, pero gusto lang nila ma-feel na importante sila or they are chosen, parang ganun. Dumating na ba kayo sa point na gano'n, na pinapili kayo? Or
Wala pa naman. Hindi naman sa girlfriend, pero yung tipong, siguro ibang context naman pagkasal na kayo, no? Pero parang meron din kasing ganyan, di ba? Na parang kasal na tayo, so dapat yung priority mo is yung old family mo na, dapat ano, pero ganun, may ganun. Sa nanay ko naman, pagdating sa pag-aasawa, feeling ko yung boundaries niya, alam niya. So maganda yung pagkaka-orgy din sa mom mo di ba? Medyo ano na rin siya. Medyo modern. Actually, hindi ko in-expect yun. Kasi nung lumalaki kami, sobrang strict. May sinip na ba sa inyo yung mama niyo? Meron. Tandugaw? Namaraan. May sakit ulo ko sa inyo. Ayoko mo ganun sa situation na ganun. Parang wala ka ng choice. At saka mawawalan ka ng reason, nanay mo yan di ba? Parang kilala ka niya kung paano, lahat about you Parang, parang pag may pinili sila na somebody for you, parang tingin talaga nila, parang puzzle fit. Yung sa akin, parang ano lang, happy tukso lang ba? Wala lang siyang magawa. Oo. Parang trip-trip lang. Kasi parang nandito rin yung babae. Tapos, sabi niya, nandito, maganda. I-meet mo, ganun. Oh, ba't di mo minute? Dumaan lang ako. Hindi ko minute. Chineking mo na! Sinabi mo naka-white shirt ako pero naka-ready na pala. Hindi. Sinabi sa akin gusto nag-work. So, dinaanan ko. Ay, hindi pasado to. Parang... Ay, Diyos ko, Lord. Nang ano na lang, paano nyo let's say maa-address if yun na nga. Paano nyo in-address since halos may experience naman tayo na parang nagka-conflict kanyan. Paano nyo ina-address? Ako, usap ako palagi. As in? Sin straight. O sa akin, pag nag-usap kami ng masinsinan ng mama ko or ng mama ko, parang hindi siya usual talaga. Parang more on ano kami. Yung parang pag mag-emote ka, parang gaganon si mama. Anong nangyayari sa'yo? Parang ganun. And if when it comes to, opening like emotions or breakup or something, hindi go in open. Pero nararamdaman ng nanay. Wow. Medyo nalulungkot ako or nag-aalala siya. Talaga. Galing. Ano yung based on your circle, yung parang sa ano mo, paano naman nila na-define yung isang mama's boy? ka. O parang ganun. Ano usually yung basehan? Siguro para sa akin, yung Yung parang negative connotations na. negative connotation, siguro pag parati kang nag-report sa mama mo, every decisions mo are 100% from your mom, feeling ko doon nagbe-base yun. Kung sabagay. Parang meron nga naman talagang ganun. No? Kailangan mo umuwi kasi kailangan mo tumawag sa nanay mo. Oo. Ganun. Meron nga naman. Mostly siguro yung when it comes to like limiting your freedom dahil sa nanay mo. Oo. That's very mama's boy. And you can't have a specific decision of your own that you still need to consult your mom. And final question, given sa conversation nga na pag-usapan nga natin ngayon, would you think red flag yung maging mama's boy sa context nila, sa context ng mga tao ngayon? Okay. Ikaw, Chan. Ako kasi wala akong pake. Totoo. I agree. Ako din, it doesn't matter at all. It doesn't count. It's Ikaw? okay to be mama's boy. Oo. Parang ako, proud ako maging mama's boy. Mm. Ako tingin ko. Nandun ako sa sa mindset na sinasabi din ng iba na parang pag mamasboy ka talaga parang mas naturuan ka pa how to handle a lady properly, alam mo yun. With all their chaos. Pero yun na nga, if you guys have your own stories to share about your moms naman, diba? Whether it be regarding career or your partners, yeah, please do share them in the comments